sa ating YouTube channel. For today's video ay isi-share ko sa inyo guys yung most requested cake ko sa tuwing may occasion kami sa bahay at may gatherings kami ng mga friends ko. Ito lang yung gusto nilang dalhin ko kapag may get together kami at isa rin ito sa mga best seller ko na cake, itong ating ubi cake. Hindi ito yung ordinary ubi cake lang kasi nilagyan natin ito ng iba't ibang toppings, napaka-special nito kaya wag na nating patatagalin yan, tara umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay yung kanyang icing. Ito ay Swiss meringue buttercream. Then dito sa ating bowl, nagpakulo lang ako ng tubig sa mahinang apoy lang. Din nilagay ko sa ibabaw yung ating bowl at saka yung nilagay ko na rin yung ating sugar at saka yung ating egg whites. Then i-whisk lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar. Pwede nyo pong salatin para malaman nyo kung na-dissolve na yung sugar, pero dapat po malinis po yung ating kamay. Then i-beat na natin ito hanggang sa soft mix na siya. Tandaan po, mahinang apoy lang po. Dapat nagsisimmer lang yung tubig natin. Then, 4 to 5 minutes lang yun guys. Madidissolve na yung ating sugar. Then, after nito, hahawakan natin. Kapag soft fix na siya, hawakan natin yung gilid ng ating bowl. Kapag malamig na po siya, pwede na natin ilagay ngayon yung ating butter. Ayan, dapat po ganito lang po yung consistency ng ating butter. Malambot po siya pero hindi po siya melted. Ang gamit ko naman dito ay unsalted butter. Ito po yung brand niya. Tuloy lang natin yung proseso na to hanggang sa malagay na natin lahat ng ating butter. Kapag first time nyo naman po gumawa ng Swiss meringue buttercream, pwede nyo siyang ilagay muna sa fridge guys. After nyo makuha kanina yung egg whites nyo doon sa mainit na tubig, tatakpan nyo lang siya, ilagay nyo muna siya sa fridge sa mga 30 to 40 minutes bago nyo siya i-beat. Then i-add nyo yung butter. Basta siguraduhin lang po na wag po mapatakan ng tubig yung inyong egg whites para hindi po pumalpak yung inyong Swiss meringue buttercream. Then ngayon ilagay na natin yung ating vanilla. Lagi din po nating i-scrape yung side ng ating bowl para mahalo pong maigi lahat ng ating ingredients. Then sunod naman nating ilalagay yung ating ube flavorade. Ito po yung gamit ko na brand guys. Pwede kayong gumamit kung ano po yung available sa inyong kitchen. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa well-blended na lahat ng ating ingredients. Itong icing na ito guys, ito yung lagi kong ginagamit sa aking mga cakes. Hindi kasi siya matamis, kaya gusto siya ng aking mga clients. Then, madali din siyang partneran kung ano mo yung flavor na gagawin mo. Naglagay din po pala ako dito ng gel coloring. Ito naman ay optional lang, pwede naman kahit hindi. Gusto ko lang medyo matingkad yung kulay ng ating icing. Napaka-stable nitong icing na ito guys. Ginagamit ko siya sa aking mga fondant cakes. Hindi siya basta-basta nalulusaw. Ayan, ready na yung ating icing. Iset aside lang muna natin ito habang gagawin naman natin ngayon yung ating chiffon or ating ube chiffon cake. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating egg at saka yung ating sugar. Bali, 5 large egg po yung gamit ko dito. Kung gagamit kayo ng medium, gawin yung 6. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-dissolve na yung ating sugar. Then, ilagay na natin yung ating oil, yung ating vanilla, yung ating ube flavorade. Ayan. Then, yung ating water. Pwede kayong gumamit ng milk, pero mas maganda pag water guys para balance yung tamis ng ating cake kasi maglalagay pa tayo mamaya ng icing at saka ng mga toppings. Then, isift naman natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating cake flour, all-purpose flour, then yung ating salt at saka yung ating baking powder. I-add lang natin ito sa dalawang batch. Continue lang yung paghalo natin hanggang sa wala na tayong makikitang lumps dito sa ating gilid ng ating bowl at saka smooth na rin yung ating mixture. Set aside muna natin ito. Then, gagawin naman natin ngayon yung ating meringue. Dito sa ating mixing bowl, ilagay natin yung ating egg whites at saka yung ating cream of tartar. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya. Kung wala kayong cream of tartar guys, pwede kayong gumamit ng lemon juice or white vinegar. Ayan, pag nag-foamy na siya, pag ganito na yung texture niya, i-add natin paunti-unti yung ating sugar. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust natin yung speed natin, i-high natin, then continue lang yung pag-beat natin hanggang sa maging stiff na yung ating egg whites or yung ating meringue.
Kapag ganito na siya guys, ayan tumatayo na siya. Then pag tinaob nyo yung inyong bowl, hindi na siya nahuhulog. Dapat po mahalaga po itong proseso na ito guys. Dapat ganito yung consistency ng inyong egg whites para hindi po bumagsak yung inyong cake. Then add natin siya ngayon dito sa ating butter mixture. I-mix lang natin ito, dahan-dahan lang din. Huwag po nating bigatan yung ating kamay para hindi po maalis or matanggal yung hangin sa loob ng ating mixture. Inad ko po yung ating meringue ng bali 3 batch or 3 portion para hindi po ma-overmix yung ating mixture. Ready na ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating nakahanda na baking pan. Ang size nito ay 7x11. Naglagay din ako ng baking paper sa ilalim. Then pwede din gumamit kayo ng 8 inches ng bali dalawang layer. Then i-bake na natin ito, itap muna natin siya bago natin siya i-bake para maalis yung ibang bubbles. I-bake natin siya sa ating naka-preheat na ng oven ng 40 to 45 minutes, depende sa inyong oven. After naman natin siyang ma-bake, ayan, baliktarin natin siya agad guys. Then, hayaan lang natin siya dito para lumamig. Then, pagkatapos natin siyang pinalamig ng 35 minutes, ayan, i-unmold na natin yung ating cake. Pagkatapos natin siyang palamigin, ayan, tinanggal ko lang yung balat ng ating cake guys, yung ibabaw na part. Ito po yung lagi kong ginagawa guys kapag gumagawa ako ng mga chiffon type na cake. Lalo na pagka lalagyan natin siya ng icing para malinis po tingnan yung ating cake. Pero depende naman sa inyo guys, pwede namang hindi nyo natanggalin. Then ginawa ko pala dito guys, binalot ko muna siya ng cling wrap. Then nilagay ko siya sa fridge ng overnight para mas lalong moist yung ating cake. Pero optional pa rin yon. Pwede namang i-ice nyo na yung inyong cake o lagyan nyo na siya ng icing pagkatapos siyang palamigin. Gumawa pa pala ako dito guys ng kalahating recipe ng ating cake para magiging 3 layer siya, pero pwede nyo namang gawing 2 layer lang. Mas maganda kasi pag medyo mataas yung ating cake. Tinanggal ko lang din yung side ng ating cake. Ayan, tinrim ko lang siya. Gagamitin natin ito mamaya pang coating dun sa ating cake. Ayan, pang design. Ito na siya guys. Ayan, 3 layer na ito. Ito naman yung tinanggal natin kanina. I-bake lang natin ito ng 18 to 20 minutes hanggang sa medyo tumigas lang siya. Then ngayon mag-a-assemble na tayo ng cake. Ito naman yung ating palaman or yung ating pang filling sa ating cake. Ilalagay ko yung recipe nito or yung link nito sa description box para makita nyo kung paano siya ginawa. Naglagay lang muna ako ng border dito sa gilid ng ating cake para hindi lumabas yung ating ilagay na palaman or yung ating ubi halaya. Itong ubi halaya guys, pwede nyo na siyang ihalo diretso dun sa inyong icing. Pero mas maganda kasi or mas masarap siya kapag meron kayong nalalasahan na ubi jam or ubi halaya sa inyong cake, hindi yung puro icing lang. Then naglagay lang din ako ng kunting icing sa ibabaw para matakpan yung ating nilagay na ubi halaya. Uulitin lang natin tong proseso na to hanggang sa malagay na natin lahat ng layer ng ating cake. Ayan, makinis na yung ating cake.
Ito naman yung binake natin kanina, yung tinanggal natin dun sa ating cake guys. Ayan, medyo matigas na siya. Madali na natin siyang durugin. Ako naman dito gumamit ako ng food processor. Pwede nyo namang kamayin lang guys para magiging pino siya. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa side ng ating cake. Mas maganda kasi siya tingnan guys kapag nilagyan natin siya ng crumbs dito sa side niya. Parang mas elegante siya tingnan, hindi siya yung pangkaraniwang cake lang. Basta ito naman guys, optional lang. Pwede nyo namang hindi gayahin yung ginawa ko. Then naglagay lang ako ng border dito sa taas ng ating cake. Ilagay naman natin ngayon yung ating toppings. Ito yung ating cheese. Ito pala yung ginagamit kong brand. Isunod naman natin yung ating makapuno. Ayan. Ito naman ay marami nitong nabibili sa grocery. Isunod naman natin yung ating leche flan. Ayan, ilagay din natin siya dito sa ibabaw. Ilagay ko rin po yung link nito dun sa ating description box, yung recipe nito. Ito yung ginamit natin nakaraan, yung gumawa tayo ng chocolate moist flan cake. Ayan. Para malaman nyo naman kung magkano nyo siya ibebenta, ganito lang ako mag-costing guys. I-total nyo lang lahat ng nagastos nyo dito sa isang recipe na ito. Then, i-times 3 nyo lang siya para makuha nyo yung magiging presyo niya. Kasi hindi naman kasi tayo pare-pareho ng ingredients na ginagamit dyan sa inyong area. Baka medyo mas mahal dyan o mas mura dyan. Ayan, titikman naman natin ngayon yung ating cake. Nakikita nyo naman guys kung gaano ka-moist at fluffy yung ating cake natin. Pwede nyo na ito ipanganda kahit sa anumang okasyon sa inyong bahay. At syempre, pwede nyo na itong gawin negosyo o ipagbenta. At sigurado akong hindi kayo mapapahiya sa inyong mga bisita o sa inyong mga clients sa mga suki dahil napakasarap itong cake na ito guys. Isang cake lang, 3 na yung toppings na matitikman nila. Halimbawa kung paborito mo cheese lang or leche flan lang or makapuno. Kaya bestseller ko itong ube cake natin. Marami na rin tayong ginawang iba't ibang version ng ating ube cake. Pwede namang ube halaya din yung ilalagay yung toppings sa ibabaw. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys at sigurado ako magugustuhan nyo rin ito. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.